Sinubukan akong patayin ng aking narcissistic na kapatid. At ibinagsak ito ng aking pamilya bilang isang biro. Ngayon napagtanto ng lahat kung gaano siya kaayos. Isang kaunting background. Ako ang pangalawang bunso sa 5 magkakapatid. Ang aking mga nakatatandang kapatid ay 2 lalaki, at isang nakatatandang kapatid na babae na tatawagin nating X para sa layuning ito. May 5 taon ang pagitan namin ni X, at bilang resulta, hindi talaga kami nagkaroon ng kapatid na ugnayan na karaniwan sa mga kapatid na babae. Lumalaki ako ay palaging isang pabigat sa kanya, at tuwing ako ang pumili ng pelikulang pampamilya o anuman, nagagalit siya. Ang dahilan ay mayroon siyang issue sa kontrol simula noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Kaya hula ko, maaari mo nang makita kung saan ako papunta rito. Ako ay kasalukuyang 18 na taong gulang, malapit ng magnegatibo 19. Si X ay nagnegatibo 24 na taon mas maaga ngayong taon. Ang kanyang kasintahan na si Y ay nagpropose sa kanya noong isang family beach day noong Hunyo ng taong ito. Isa ito sa mga malalaking proposal na may puting letra at rose petals na inihanda bago pa dumating ang pamilya ko. Siya ay tuwang-tuwa, sumagot ng oo, at ang aking mga magulang ay masayang-masaya kasama ang aking mga nakatatandang kapatid. Ang bunso ay 4 na taong gulang kaya hindi niya talaga naiintindihan ang nangyayari. Ngayon, narito na ang drama mula noong proposal. Siya ay naging ganap na bridezilla. Sa kagustuhan ng aking ina, ginawa akong bridesmaid ni X, kaya napasok ako sa lahat ng kalokohan. Sa ngayon, ito ang mga kahilingan ng aking mahal na kapatid. Lahat ng bridesmaids ay magbabayad para sa kanilang sariling damit, $100, 300 na damit na kulay blush pink, sapatos, buhok at makeup. Lahat ng bridesmaids ay kailangang dumalo sa lahat ng wedding at bachelorette events, kabilang ang A. Ang bachelorette spa day na nagkakahalaga ng $800 bawat isa. B. Ang bachelorette vacation weekend sa Toronto, at manatili sa Fairmont Hotel na nagkakahalaga ng $1,000 weekend para sa hotel lamang. C. Ang dress appointments, kahit na para lamang sa bride. Lahat ng alterations ay babayaran ng tao mismo, $300 para sa damit kasama ang tinatayang $300 para sa alterations, at B. D. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kasal tulad ng cake, venue, catering, at B. Kailangan nilang dumalo para sa cake at food tasting. Lahat ay kailangang magbayad ng $25 ang mga bisita. Ang bridal groom party ay kailangang magbayad ng $150 para i-reserve ang kanilang mga lugar at ang mga regalo ay kailangang maging pera, seke, o mula sa listahan ng registry items. Mayroon siyang spreadsheet ng kung ano ang ibibigay ng bawat isa at sinabi niyang ibabalik niya ang mga item na hindi mula sa kanyang registry o hindi tumutugma sa kanyang tema. Ang sabi ng aking ina, ito ay anxiety ng bride. Sinasabi ko na gusto lang kontrolin ng aking kapatid ang lahat dahil gusto niyang magkaroon ng December wedding sa isang ski hill. Blah. Anyway, iniisip ko kung interesado ang mga tao, maaari akong mag-update paminsan-minsan sa kung ano ang nangyayari. Salamat sa pagbasa. Edit. Napagtanto ko na hindi ko na isama ang mga bahagi ng kontrol. Narito ang mga yon. Lahat ng bridesmaids ay kailangang pumunta sa hair at skin appointments bawat 6 na linggo upang matiyak na ang aming buhok at balat ay flawless para sa mga larawan. Ito ay out of pocket. Ang sinumang may tattoo ay kailangang takpan ang mga ito. Ang aming mga damit ay magtatakip nito hanggang lig, bukong-bukong, at pulso. Gusto ng bride na siya lang ang walang manggas na nagpapakita ng kanyang mga tattoo at makulay na hairstyle. Kailangan naming idea ang aming buhok sa natural na kulay o magsuot ng wig sa aming sariling gastos. Ang mga damit ay available lamang sa sizes 0 hanggang 10 na isang magandang range para sa karamihan, ngunit ang mga hindi magkasya ay inaasahang magpapayat. Ako ay size 12 at tinatawag na akong mataba ng aking kapatid. Pinadalhan niya ako ng keto diet book sa pamamagitan ng Amazon. Walang sinuman, mga vendor, ang dapat makipag-ugnayan ng direkta sa bride o groom. Dapat itong dumaan muna sa amin. Gumawa siya ng mail account na may last name wedding na may access kaming lahat at hindi namin dapat tanungin siya kung okay lang ang isang bagay. Dapat alam na namin. Ito ang bahagi na nagdudulot ng stress kay mom.
Kailangan naming ipaalala sa mga bisita na kailangan nilang magbayad ng deposito na $150 para i-save ang kanilang lugar at kung hindi namin makuha ito, hindi sila makakarating. Kailangan din nilang kumpirmahin kung ano ang kanilang bibilhin mula sa registry o ang halagang kanilang ibibigay. Edit 2. Napagtanto ko na hindi normal ang aking pamilya. Maghahanap ako ng therapy sa aking universidad at titingnan kung maaari akong lumipat sa residence ng mas maaga. Gusto kong pasalamatan ang taong nag-private message sa akin tungkol sa pag-aalis ng aking ina sa aking bank account at pagkuha ng aking birth certificate at B. Sa tingin ko gagawin ko yon pagkatapos kong makipag-usap sa mga tao sa bangko. Nag-text ako sa aking ina, nasa trabaho ako ngayon, kung maaari kaming mag-usap ni tatay habang wala si X sa kanyang fiancé ngayong gabi. Umaasa akong maipakita sa aking ina at ama ang post na ito upang matulungan silang maunawaan kung saan ako nanggagaling. Edit 3. Magpapahinga muna ako sa alt na ito dahil marami sa inyo ang tama, hindi ito normal. Ang aming relasyon bilang pamilya ay hindi normal. Tumawag ako sa aking tiyahin habang nasa trabaho ako. Para sa mga hindi nakakaalam, siya ang aking ninang at iniisip niya na baliw ang aking ina at napag-usapan namin ito. Hinikayat niya akong kausapin ang aking mga magulang tungkol sa lahat ng bagay, hindi lamang ang kasal kundi pati na rin ang favoritism at bit mula pagkabata. Naka-standby din siya sakaling magulo ang lahat. Ang aking shift sa trabaho ay magtatapos sa ilang oras pa kaya uuwi ako at mag-iimpake ng kaunting gamit para kunin ng aking tiyahin bago ako makipag-usap sa aking mga magulang. Mga kaugnay na komento. Sa kabuuan, kailangan niyang tanggapin na ang pera ay mahalaga sa buhay ng mga tao at kung hindi siya babalik sa realidad, ito ang magpipigil sa mga tao na makalahok tulad mo o Opi. Sinubukan kong sabihin yon sa kanya pero hindi siya makikinig. Ang fiancé niya ay kumikita ng 100 at 20 kay panandang pandagdag sa isang taon bilang techgoy, at siya naman ay accountant na kumikita ng 100K kaya madali para sa kanya na ma-afford ito. Sabihin mo sa iyong ina at kapatid na hindi ka lalahok hanggang sa may magbayad ng lahat ng iyong gastos. Hindi dapat sinusubukan ng iyong ina na panatilihin ang kapayapaan kapag ang iyong kapatid ay isang galit na harpy. Umaasa akong umatras ang fiancé niya pero hindi. Mahal niya ang kanyang kapatid. Siya ay isang napakakalmadong tao kaya maganda ang kanilang pagsasama. Siya lamang ang nakakapagpakalma sa kanya. Paano nararamdaman ng kanyang pamilya tungkol sa bayad sa pagpasok sa kanilang kasal? Normal lang ito sa kanilang pamilya. Sabi nila normal ito sa mga Italian families pero nalaman ko lang na hindi pala. Ito ay insane. Sang-ayon ako sa iyo. Ang problema para sa akin ay hindi ko ito kayang bayaran nang hindi napapasok sa utang dahil sa aking student loans. Ang interest rate ng student loans ngayon ay 26%, kaya natatakot akong malubog sa utang. Sabihin mo sa iyong ina na wala kang ganoong kalaking pera para maging bridesmaid para sa iyong kapatid na babae. Dapat kong gawin iyon. Siya ay mayroong 13 bridesmaids, 12 bridesmaids at isang mo upang itugma sa fraternity class ng kanyang fiancé. Mayroon siyang 13 tao na naging mga kapatid niya sa kanyang klase. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito pero espesyal ito sa kanya, kaya kung mag-back out ako, 2 lalaki ang kailangang maglakad magkasama. Mahalagang komento ni Op. Kinausap ko na siya at sinabi niya na trabaho ko bilang kanyang kapatid na ipunin ang pera. Ang mga magulang ko ang nagbabayad para sa kasal na halos $100,000 kaya hindi nila ako mabibigyan ng $2,000 para sa aking mga gastusin. Papasok ako sa universidad sa Taglagas at ang tuition ko ay $17,000. Weird na mga desisyon ng magulang, $100K para sa kasal pero pinababayad ang anak ng sariling tuition. Pumunta ba sa kolehiyo ang kapatid mo? Dapat hilingin mo sa iyong mga magulang na bayaran ang iyong mga bayarin sa kolehiyo at sabihin sa kanila na hindi mo nais ang $100,000 na kasal. Ang tuition ay palaging responsibilidad namin. Ang mga magulang ko ay nag-ipon ng pera para sa kasal o honeymoon ng bawat isa. Update Part 1, 1 linggo mamaya. Una sa lahat, nais ko lang humingi ng paumanhin kung gaano ito katagal. Originally, plano ng mga magulang ko na mag-usap kami ng gabing iyon,
pero sinabi ni Mom na hindi siya maganda ang pakiramdam at nagdesisyon na matulog ng maaga, mga 6 p.m., at ang pakiramdam na yon ay tumagal ng ilang panahon. Naging abala kami sa paglipat ng aking kapatid sa bahay ng kanyang fiance, at sa oras na nagsettle na ang lahat, nakalimutan ng mga magulang ko na may dapat kaming pag-usapan at ibinagsak ito sa gilid. Sa wakas nagkaroon kami ng pag-uusap, 2 araw na ang nakalipas at kailangan ko ng 1 araw upang isipin at tumugon sa mga bagay. Kaya lumalabas na hindi alam ni Dad ang buong kwento. Alam niya na siya ang responsable sa pagbabayad para sa damit ng aking kapatid at isang bahagi ng kasal o honeymoon. Ang dahilan nito ay sinabi ng aking mga magulang na ang aking tatay ay nagpapatunay sa mga record ng bangko na ang aking mga magulang ay nagsiset up ng $25,000 na mga account para sa akin at sa bawat isa sa aking mga kapatid. Ang patakaran ay ang mga account na ito ay maaaring magamit para sa kahit ano kapag kami ay nagnegatibo 19 at pumasok sa post-secondary. Ito ay aming pera na gagamitin. Kakatapos ko lang magnegatibo 19 at ang aking tatay ay naghahanda na isin ang pera sa akin nang kami ay nagkaroon ng pag-uusap na ito na naging sanhi ng kaunting kaguluhan. Ngunit sa ngayon, kailangan kong magbigay ng ilang background information na ibinigay sa akin pagkatapos lamang ng engagement ng aking kapatid. Lumalabas na nagkaroon ng pag-uusap ang aking kapatid at ang aking ina tungkol sa kung paano niya palaging naramdaman na siya ang naiwan na anak. Nagamit na niya ang linyang ito dati kaya naniniwala ako na naloko ang aking ina at nagpa-guilt trip siya. Bilang resulta ng isang napakahabang pag-uusap, naisip ng aking ina na maaari niyang ilihis ang ilan sa mga pondo mula sa mga account ng lahat ng mga bata upang bayaran ang kasal ng aking kapatid. Para sa mga nagtatanong, ang aking 2 nakatatandang kapatid ay nasa militar. Hindi pa sila kasal at nakatira sila sa base. Hindi nila ginamit ang kanilang $25,000 dahil ang hukbo sa Canada ay nagbabayad para sa iyong edukasyon, pabahay, at kaya ang aking ina ay mayroong $50,000 na magagamit. Pagkatapos pinagsama ang account ng aking kapatid at ang akin na $25,000, magiging $100,000. Naisip ng aking ina na dahil may $17,000 kung naipon, maaari na lang niyang ibigay sa akin ang $15,000 para sa kotse o bayad sa bahay o kasal. Ginawa ito ng aking kapatid dahil siya ay isang master manipulator. Salamat sa mga kahangahangang Redditors na nagpadala sa akin sa iba't ibang subreddit para sa narcissism at suporta, kasama ang mga nagpadala ng mga artikulo tungkol dito sa akin at isang posibleng narcissist. Ginamit niya ang ilan sa mga kondisyon ng mental at pisikal na kalusugan ng aking ina laban sa kanya. Nang ako ay ipinanganak, ang aking ina ay nagkaroon ng napakasamang PPD na naging sanhi ng pag-alis niya sa isang treatment facility sa loob ng 4 na buwan, iniiwan ang aking kapatid, 2 kapatid na lalaki, ako, at tatay. Ang aking 2 nakatatandang kapatid noon ay 7 at 7 taong gulang at ako ay ilang buwan pa lamang. Ang aking kapatid na babae, para sa reference, ay 5 o halos 5 taong gulang. Sa totoo lang, wala akong pakialam na kalkulahin. Dahil ang aking mga kapatid ay magulo, abala si tatay, at isang nani ang gumagawa ng mga bagay para sa akin, kaya ang aking kapatid ay walang atensyon sa edad na kailangan niya ito. Sa tingin ko ito ang naging sanhi ng paglabas ng kanyang masamang mga ugali. Habang lumalaki ang aking kapatid, hindi na ito mga laruan at candy kundi mga biyahe. Bilang resulta nito, naging napakalapit kami ni tatay. Siya ang aking matalik na kaibigan. Ang relasyon namin ng aking kapatid ay naging maayos noong ako ay 12 tandang bawas 14 na ngunit nagbago muli noong nabuntis si Mom sa bunso naming kapatid. Isang aksidente iyon lol at muli akong naging target ng kanyang galit at pang-aabuso. Bagamat alam ko na hindi ito excuse sa maraming bagay, naisip ko na mahalagang ibigay sa inyo ang buong kwento. Update Part 2. Ngayon na ang background information ay kumpleto, narito ang nangyari isang araw pagkatapos lumipat ng aking kapatid. Hiniling ko sa aking ina at ama na pakiusap, magkaroon ng pag-uusap sa akin. Mas maganda ang pakiramdam ni Mom kaya umupo kami at nagsimulang mag-usap. Sinabi ko sa kanila kung ano ang aking nararamdaman, kung gaano kalaking pasanin sa akin ito sa pananalapi, at kung gaano ito hindi patas at bi. Well, sumabog si Dad.
Hindi niya alam ang tungkol sa US$100,000 o sa mga ginagawa ng aking kapatid. Hindi niya nagustuhan na ginamit ni Mom ang usapan na kami ng iyong ama ay nagkasundo kahit na hindi. Ipinakita ko ang mga screenshot ng group chat. Pinagtulungan namin ang issue sa kasal, hindi ko kailangang dumalo, at ang issue sa US$25,000 para sa akin, isasalin ito ni Dad ng maaga. Pagkatapos ay hiniling sa akin na pumunta sa aking kwarto sandali dahil nais nilang mag-usap si Mom at Dad. Naresolba nila ang issue sa budget. Pagkatapos ay tinanong ako ni Dad kung bakit hindi ako komportableng makipag-usap sa kanila ng mas maaga. Ipinakita ko sa kanila ang post na ito. Nagalit si Dad. Agad niyang tinawagan ang aking kapatid at sinabi sa kanya na pumunta agad dito dahil kailangan nilang mag-usap at hindi tatanggap ng mga dahilan. Sinabi niya na darating siya sa loob ng 4 na oras dahil nasa fiant niya siya at sa kanyang mga magulang. Pinilit ni Dad at binaba ni kapatid ang tawag at binlock siya. Sinabi ni Dad sa akin na bumalik sa aking kwarto, ngunit iwan ang aking telepono para mabasa nila ang post at mga komento. Hindi ko alam eksakto ang nangyari pero lumapit sa akin si Mom at nagsalita. Pagkatapos sinabi niya sa akin ang tungkol sa PPD. Hindi ko alam ito dati. Naresolba namin ang aming mga issue at natapos sa paghingi ko kung papayag bang magpatingin ang aking kapatid sa therapist dahil naniniwala si Mom na ang 4 na buwang pag-alis ay sanhi nito sa kanya. Sinabi niya na susubukan niya pero hindi niya ito mapipilit. Sinabi ko sa kanya na kung hindi magpatingin ang aking kapatid, mag-no contact ako sa kanya at posibleng low contact sa Mom. Sumali si Dad sa pag-uusap at tiniyak sa akin na makukuha ko ang aking pera at hindi ko kailangang pumunta sa kasal kung ayaw ko. Dahil sinisingil ng aking kapatid ng US$150 bawat bisita, maaari niyang bayaran ang kasal ng kanyang anak sa pamamagitan nito. Hindi nagbabayad ang pamilya ng fiant niya para sa kahit ano kaya kailangan nilang mag-ambag o hindi matutuloy ang Sky Hill wedding ng aking kapatid. Tungkol sa US$150 na bayad, tama kayo, ang kapatid ko ang nag-imbento ng buong bagay at sinabi sa aking ina na ito ay isang Italian thing. Kinausap namin ang meal ng kapatid ko nang ihatid siya nito, nagulat ang meal na sinabi yon ng kapatid ko. May isang money dance pero walang US$150 fee. Ngayon, narito ang nangyari nang bumalik ang aking kapatid. Dumating siya pagkatapos ng 5 oras at habang naroon ang meal, siya ay mabait. Pero nang umalis ang meal, nagalit siya. Itinanong niya kung bakit ginulo ni Dad ang mapayapang gabi at humiling na ihatid siya pabalik. Sinabi ni Dad na hindi niya pakialam at umupo siya. Tumanggi siya at nag-away sila. Sa wakas, umupo siya pagkatapos magsimula si Dad na ilabas ang iba't ibang tricks, kasama ang pera o pagsasabi sa meal tungkol sa kanyang tunay na ugali na tila hindi pa gaano nakita ng fiant niya. Ako ay pinaalis mula sa aking kwarto muli. Nagkaroon ng maraming galit na sigawan at maraming manipulasyon mula sa aking kapatid kasama ang mga banta ng LCNC o hindi makita ang posibleng mga apo sa hinaharap. Sinubukan niyang pilitin si Mom na bumalik sa orihinal na plano, ang US$100,000 na plano at hindi pumayag ang aking mga magulang. Nagpatuloy ang away at natapos nang sumigaw si Dad na hindi punching bag si Mom at ang kanyang PPD ay hindi kasalanan ni Mom at kung galit siya tungkol dito, magpatingin sa therapist. Pagkatapos nito, tinawag akong bumaba muli at tinalakay namin ang lahat ng issue simula sa kettlebell. Sinubukan ng aking kapatid na ipagtanggol ang sarili niya na sinasabi akong mataba at tamad pero ipinagtanggol ako ni Dad. Nag-umpisang umiyak si kapatid at sinabi ni Mom kay Dad na maging mas malumanay kaya ginawa niya ito. Natapos namin ang lahat at naramdaman kong bahagi ako ng pamilya sa halip na parang punching bag sa wakas, sumakay si kapatid ng Uber at umalis dahil siya ay inaakusahan. Maghihintay kami hanggang Pasko kung kailan narito ang mga kapatid ko para pag-usapan kung ano ang kailangan namin bilang pamilya upang magpatuloy at maging malusog ngunit malamang ito ay therapy o pagputol sa kanya. Ang aking mga magulang ay kasalukuyang inaayos ang buong issue sa budget kasama ang mga biyenan ng aking kapatid. Sinabi nila na para matuloy ang ganoong kasal, kailangan ng lahat na mag-ambag. Sang-ayon ang mga biyenan na US$100,000 para sa isang kasal ay insan.
Ang huling narinig ko, makakakuha ang aking kapatid ng US$15,000 para sa kasal na ito ay karaniwang US$5,000 dahil sa US$10,000 na damit na naka-order na. Ang natitirang US$10,000 ay itinatago para sa isang tangible bagay. Pagkatapos, ang kanyang mga biyenan ay magbibigay ng US$15,000 US$10,000 para sa kasal at US$5,000 para sa honeymoon. Para sa aking pag-aaral, ako at si Dad ay pupunta sa bangko bukas at babayaran ang cancellation fee para sa loan na kinailangan kong kunin. Ang loan ay opisyal na magsisimula lamang kapag nagsimula na ako sa eskwela, kaya mababa ang cancellation fee. Binabayaran ni Dad ang fee dahil inamin niya na hindi ko dapat kailangang kumuha ng loan. Ang mga magulang ko ay sumang-ayon na ang aking unang taon sa unibersidad kasama ang mga gastusin sa pabahay ay hindi magmumula sa aking budget na US$17,000 o US$25,000 kaya sila ang magbabayad. Ang buong halaga na itinalaga para sa akin ay ililipat sa isang TIFA site para sa hinaharap. Habang ako at si Mom ay mayroon pa ring medyo rocky relationship, at labis na galit sa akin ang aking kapatid na sinisisi ako sa lahat at sinabing nagdulot ako ng hindi maayos na relasyon sa kanyang fiance at mga biyenan, wala akong pakialam. Hindi ko ito nakikita bilang pagkawala ng isang kapatid kundi pagkawala ng isang bully. Nangako ako sa aking mga magulang na hindi ko papakitaan ng ganito ang aking bunso at magiging role model ako na nararapat para sa kanya at magiging tagapagtanggol niya tulad ng ginawa ng aking mga kapatid at tatay para sa akin. Sa tingin ko natakpan ko na ang lahat pero kung mayroon kayong mga tanong, huwag mag-atubiling itanong. Lubos akong nagpapasalamat sa subreddit na ito sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na pamilya at sa pagtuturo sa akin tungkol sa boundaries at communication. Magkaroon kayo ng kahangahangang buhay, mga magagandang tao. Updated relevant comments. Isang bagay na nais kong ituro na tila hindi napansin, sinubukan kang patayin ng iyong kapatid. Iyon ay isang malaking bagay. Sana sa therapy, pag-usapan mo ito. Ito ay napakalaking bagay, traumatiko, at ang katotohanan na ginawang biro ng iyong mga magulang ay hindi okay. Ito ay kakilakilabot at taimtim na umaasa ako na talagang pilitin mong harapin ng iyong ina kung bakit niya pinahintulutan ang ganitong pag-ugali. Bakit hindi niya dinala ang iyong kapatid sa therapist noon pa lamang? Mahalagang makuha ang mga sagot sa mga tanong na ito, at kailangan mong humingi ng paumanhin mula sa iyong kapatid. Maaaring nais mo ring tiyakin na alam ng fiancé niya ang tungkol sa perang hinihingi niya. Nararapat niyang malaman kung ano ang kanyang pinapasok. Hindi ginawa ng mga magulang ko na biro sa una. Ang kapatid ko ang pangunahing nagsasabi ng biro lang iyon noong kami ay mas matanda na. Siyempre, dahil hindi ako kailanman pinapabayaang mag-isa kasama ang aking kapatid, sila o ang aking pinakamatandang kapatid ay laging kasama ko. Naging biro lamang ito noong ako ay 10 tandang bawas 11 na at nagsimulang magkaroon ng okay na relasyon ang aking kapatid at ako. Pinatawad ko siya at inisip na biro lamang iyon. Ngayon alam ko na hindi at galit na galit siya sa akin mula pa noong una. Tungkol sa therapy, siya ay nagtherapy mula 7 tandang bawas 10. Originally, isang doktor ang nagsasalita sa kanya buwan-buwan mula 4.5 taon hanggang 6.5 taon, ngunit natutunan niya kung paano sabihin ang gusto nilang marinig kaya itinigil na ang pagpunta. Sang-ayon ang aking ama dito, ngunit nais ng aking ina ng pangalawang opinyon at natagpuan ang pinakamahusay na child psychologist sa Alberta para sa aking kapatid at halos 4 na taon nilang pinagtutulungan ito. Sa dulo, sinabi nilang natutunan niya ang lahat at natulungan siya sa trauma at ngunit pakiramdam ko, mahusay lang siyang magsabi ng gusto nilang marinig. Tungkol sa fiancé niya, alam niya. Nag-text ako sa kanya ng mahabang text at voice message at nag-usap kami sa telepono ng 2 oras. Sa dulo, binaliwala lang niya ito. Sa pag-aalala, sa tingin ko kasama siya sa plano. Nagpapakita rin siya ng ilang mga nakakaalarmang ugali. Nararamdaman ba ng iyong mga magulang na nabigo sila sa iyong kapatid sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanya ng ganito katagal? Sa tingin ko, malaking bahagi ito. Nagpakita siya ng mga senyales ng nakakaalarmang ugali noong bata pa lamang siya, tulad ng pagtulak, pagkagat, o sadyang pananakit ng aking mga kapatid o mga bata sa daycare. Ngunit sa tingin ko ang tunay na nagbigay ng lamat sa kanya
ay ang kawalan ng ina. Abala si tatay sa mga lalaki, at isang nani ang nag-aalaga sa akin, at ang tiyahin ko ang nag-aalaga sa kanya. Pero hindi kapalit ng ina ang tiyahin. Habang lumalaki ako at siya, lumala ang mga bagay-bagay. Nang ako ay 12, sinabi niya sa akin kung bakit niya ako kinamumuhian, kung paano niya naisip na kinukuha ko ang atensyon at bi. Noong ako ay 14 na, muling nagalit siya sa akin, dahil si Mom ay nagdadalang tao sa bunso naming kapatid. Sinasabi mong ang iyong ama ay hindi masisisi sa pagsasabing pinili niyang hindi siya palakihin dahil nais niyang palakihin ang mga lalaki sa parehong paraan. Hindi ibig sabihin na pinili ng tatay ko na palakihin lang ang mga lalaki. Ibig sabihin ko na mayroon lang kaming isang kotse, ang mga lalaki ay parehong nasa football, hockey, at lacrosse, kaya palaging on the road at kapag naroon si tatay, sinasama niya ang kapatid kong babae sa father-daughter dates 2 beses sa isang linggo. Nasisiyahan siya sa mga ito, ngunit siya ay nainggit kapag hindi siya nakakakuha ng bagong laruan o gadget. Gusto niya ng mga bagay na tinatawag na pixel chicks, kahit hindi na niya ito ginagamit, naging possessive siya dito. Sa 2 buwan, pinapayagan na si Mom na manatili kasama namin tuwing weekend at nanonood siya ng pelikula kasama ang kapatid ko, nagsusuklay, nagbabasa ng kwento at bi. Sa tingin ko hindi ito pagpapabaya. Pumasok sila nang lumala ang mga senyales at hindi ako pinapabayaan mag-isa kasama ang aking kapatid dahil sa insidente ng unan. Dinala nila siya sa therapy at binigyan siya ng clean bill of health ng mga doktor. Sa tingin ko, mahusay lang siyang magmanipulate. Isang halimbawa ng ugali niya, inagaw niya ang fiancé niya mula sa ibang babae dahil lang gusto niya ang lalaki at wala siyang pakialam sa iba. Ang mga therapist ay kadalasang naghihintay hanggang ang isang tao ay higit sa 18 bago mag-diagnose ng BPD, umaasa na ang isang bata ay lalago mula sa mga ugali na ito. Shit. Mukhang kailangan ko pang maghukay. Ang kapatid ko ay tatanggi sa doktor maliban kung ito ay para patunayan na tama siya. Kahit hindi ako pinayagan magkaroon ng lalaloopsidol nang hindi niya ito inaagaw at sinusunog. NC na ang pinakamagandang opsyon para sa amin. Si Mom ay may therapy session sa Lunes para sa pera at guilt trip na bagay. Si Dad at ako ay may couples therapy pagkatapos. Ako ay magsisimula ng therapy para sa maraming bagay. Ang mga kapatid ko ay nasa daan-daang kilometro ang layo kaya hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Ang kapatid ko ay naglalaro ng bahay. Ang bunso kong kapatid ay wala nang maganap ang argumento, may playdate siya sa daycare. Update 3 months later. Hey everyone, I figured I would update you since it's been a very long time. I apologize, I lost the login to this account but just found it. Family therapy is going really well. My 2 brothers were given temporary leave to come back to Canada. They were both stationed overseas for a bit. I believe they have to go back after this. To help the process along, our family is getting back on track and my mom and I are closer than ever. It honestly feels like I have my best friend back. As for my sister, honestly, I don't know what's going on with her. A friend of mine still follows her social media and everything seems well. The wedding was moved up to November 26 instead of December 17 like she originally planned. She and her fiancé have bought a place, apparently, and this is rumored, she's pregnant. She's cut all of us off and her fiancé's family is talking shit about us but we're holding strong. In other more exciting news, I'm loving Ottawa. I go back home once a month for in-person therapy, but I also have 3 virtual sessions monthly. On top of that, my oldest brother is getting married, so while I lost a terrible sister, I gained an amazing sister. She's so sweet, texts me every couple of days, gets me Uber Eats orders when I'm down despite being provinces away. She's so sweet, she asked if I would feel comfortable being her mom. She's an only child and her mom passed away, and I agreed so be why this time next year, I'll have an official new sister. There's not a whole lot else to say, but I also have a boyfriend. He's in the army too, couldn't get away from it I guess, and very supportive and loving. Our isa-month anniversary is in January, and I'm looking forward to it anyway. Thank you so much Reddit. You are all amazing, beautiful,
and soulful humans, and I hope you all have prosperous, healthy, and fruitful lives. I love you all sincerely. Cute Quarter 19,300 at 79 update, post-wedding update. Hello everyone, a lot of people wanted to know what happened at the wedding yesterday, so I will provide the update. My family and I were banned from going, but my cousins and friends and her husband's family filled me in. So not a whole lot happened at the ceremony. The mother of groom, showed up in an off-white dress, and a few people brought their kids despite it being a child-free ceremony. But no true drama happened until the reception. I somewhat feel bad for my sister because of this. The mug invited one of the groom's exes, I guess to hope that it would break them up, but it didn't work. She tried to get between my sister and her now husband, but her husband, and I give him props for this, told her to leave. Honestly, all around it wasn't dramatic. They made it to the altar and are leaving for their honeymoon today or tomorrow. But one thing that was confirmed is that my sister is definitely pregnant. At the end of the wedding speeches, the groom said he's with a slideshow, and the last slide was an ultrasound picture and baby, last name, June 2023. Sorry it isn't much of an update. Thank you for watching the video. If you are interested in listening to these kinds of stories, we've got more in store for you. Simply subscribe to our channel, hit the like button, and share it with your friends.